posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa paunang taya ng industry experts, 2 pesos and 50 centavos ang posibleng ibaba ng kada litro ng diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Pero nagbabala ang mga analyst na pwede pa ring maapektuhan ang patuloy na gulo sa Persian Gulf, ang supply at ang final price ng langis. Lalo't iginigiit ng Iran na lumabag ang Israel sa ceasefire matapos atakihin ang Lebanon. Sagot naman ng Israel, hindi kasama ang Lebanon sa tigil putukan. Para pag-usapan yan, magkakasama natin former Energy Secretary Alfonso Cusi. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po for making time. Magandang tanghali, si Ariel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And nice to be here in your program. Sec, pag-usapan po natin itong hindi alam ng marami, bababa ba talaga, tataas ba muli, paano bang mangyayari sa mga susunod na linggo? Ito po, may ceasefire na inanunsyo, pero ayon sa Iran ay nilabag nga umano ito ng Israel matapos atakihin ng Lebanon. Ano po ang inyong assessment? Kaano ito kaapektado sa stability ng global oil supply? Well, yung sa ceasefire, at the moment, that's very fragile. Volatile ang situation. Sabi nga, katulad yan, nagkaroon ng mga attacks that will affect the ceasefire. Sa ngayon, because of the ceasefire, bumaba ang presyo ng langis because nag-weaken ang dollar, so that also influence the price of the import price of oil. Kaya lang, sabi nga, which you announced already, next week pa yan mararamdaman dahil sa sistemang sinusunod natin. Sa mga susunod, kailangan bantayan, pwede na tumaas pa uli ang langis, ang presyo ng langis, lalo na kung mag-i-impose talaga ang Iran ng toll, no? Nasabi nga dyan is pwede mag-impose ang Iran ng $1 per barrel. So BLCC, yung crude carrier, the very large vessel, which carries around 2 million barrels. So, ibig sabihin nun, may 2 million toll fee that they have to pay, and that will be added on the cost of fuel. Ito pong ceasefire, masasabi ba natin, Sec, na fragile at may posibilidad itong tuluyang bumagsak? Kasi parang di pa nakakaisang araw, 2 araw, nagsisisihan na ulit. Oo nga, sana the ceasefire holds on, no? Wag sanang masira. Dahil pagka nasira yan, talagang pati presyo ng langis putok yan. Siguradong tataas, lalo na kung hindi, siyempre mapapatigil naman ang pagdaan ng mga barko sa Straits of Hormuz. Kapag Sec, may ganitong geopolitical instability, ano yung pinakaunang indicators po na dapat binabantayan ng energy sector para sa posibleng price spike na naman? Siyempre, ang kwan po niya sa peace and order do sa area. Paano po ba yan? Anong gagawin talaga? Yung mga pronouncement nga po ni President Trump, ano sinasabi niyan, that can really trigger mga negative reactions that would break the ceasefire. Pagka basta nagkaroon ng breaks of ceasefire, tataas ang presyo ng langis. Bago po ito, nagkaroon na ng kasunduan ng Pilipinas at Iran para payagan yung Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz. Paano po ito nakakaapekto sa supply outlook natin? Siyempre, pagka sabi na in-implement yan, tataas ang presyo ng langis. Sa ngayon, there are many factors affecting the price of oil. Yung logistical cost. What I heard, for example, a very large carrier that used to be ang 50,000 ang charter fee day, ngayon pumapalo ng $500,000 a day. So malaking bagay 'yon, Malaking bagay 'yon. Tapos ang insurance,
maraming factor that triggers the cost of oil. Na ito nga dapat na binabantayan natin. Binabantayan ng DOE dapat ito ano nangyayari. Because hindi lang yung sa putukan at saka hindi lang yung sa what is really dictated sa world market price. Pero with this agreement, ay nabigyan ng pag-asa eh. Yung mga kababayan natin na, uy, baka ito na yung simula ng pagbaba din naman ng presyo ng ating ng petrolyo. Pero ang sinasabi po ng mga eksperto, kahit may ganitong access, hindi agad mararamdaman sa pump prices yung epekto. Bakit po may ganitong delay? Para lang mas maintindihan po ng isang Juan de la Cruz. Ang unang sitwasyon kasi doon, we have no influence in the situation at the Middle East sa war. So tayo, receiver lang tayo kung ano mangyayari doon, talagang tayo ang naapektuhan. So talagang ang gagawin natin yun, talaga bantayan at we have to be ready, we have to be prepared, we have to put plans into action, make sure na kung mag-deteriorate yan, meron tayo mga plan A and plan B, ika nga. May mga nagsasabi nga, Sek, na posibleng maging new normal na yung 100 pesos kada litro ng gasolina. Nakikita niyo po ba ito? Totoo po ba itong risk base sa global supply situation? May base naman po yung mga sinasabi na gano'n, na maaaring ang 100 peso per liter will be the new normal, no? Dahil tatagal pa yan, matatagal pa yung to repair and put back to operation yung mga damaged facilities. Medyo matagal-tagal pa. What's keeping us really going, no, ang Pilipinas? We are lucky na nakakuha agad tayo ng langis sa Russia, no. We know that we cannot import, may sanction against doing business with Russia, and nakakuha tayo, and that one really helped us a lot. That supply helped us a lot. So, well, and yung oil player na nagdala niyan dito is really smart enough, napakabilis na pagkilos. Kung sakali mang matapos na nga yung kaguluhan sa Middle East, pero gaano katagal bago bumalik sa normal o pre-crisis level yung presyo ng petrolyo? O babalik pa nga ba? Well, that would depend on the international demand and supply. Sabi nga natin, ang presyo ng Pilipinas, yung ating retail price is dictated by the world market, no? And we are following the mean of Platts sa Singapore. So nakikita doon kung ano ang demand and supply. So depende rin yan sa, siyempre, yung ibang bansa mas malakas sa atin, mas nakakakuha talaga sila, nakakaangkat agad sila. So that would depend really on the demand and supply sa international market. Sek, sa panahon po ng napakamahal na langis, talagang ramdam ito ng mga tsuper, ng mga magsasaka at pamilya bilang dating Energy Secretary. Sapat na ho ba yung ginagawa ng pamahalaan para maibsan yung bigat ng bawat Pilipino, or ano pa yung nakikita nyong pwede pang gawin sana? Well, tayo naman siguro sa nakikita natin, may marami tayong pagkukulang, no? Marami tayong pagkukulang on how to face or address the situation. Comparing how we did, no, for example, with Vietnam and our neighbors, ibang-iba, no? Minsan kinukumpara natin na sarili natin sa bansa natin, sa mga ginawa, mga measures that have been undertaken by other countries, behind tayo. Ang unang problema ng Pilipinas na nakikita ko from my perspective as a former Secretary of Energy, yung ating failure to invest in energy security. Yun ang kulang na kulang natin. Kaya noon panahon natin, ng panahon ng dating administrasyon, we were asking to invest in the Strategic Petroleum Reserve. Kung may naglagay tayo ng Strategic Petroleum Reserve, this will help a lot in cushioning the impact on the price of oil and even on the supply of oil. Kaya lang nangyayari sa atin, puro reactive tayo. Now, we also have to consider that it's not just oil, it's not just transport that we are facing. We need to look at our electricity, the power, the energy, no?
lalo na ngayon, umiinit ang panahon. The demand for electricity will go up. We have to match our demand and supply. How do we manage our demand and how do we manage our supply? Mabuti na lang, I have to mention this. There is one good thing in managing demand because GSIS, for example, they opened their window for granting loans to yung mga solar roof Yes. installation. And I think they have installed, they have released 11,000. What is good is good. Magandang programa yon because that will lessen the demand in the grid. So siguro yun, kailangan we have our PNOC renewables, our SSS members. So what about our SSS members if it is just a GSIS? No? So yung mga ganung bagay, we really need to prepare. We need to invest. So ngayon, at least may kon ngayon, medyo nakahinga ika nga tayo dahil tumigil putukan, bumaba ang presyo, humina ang dollar. Baka naman tayo maging kampante na naman. No? I have to put our acts together. We Filipino, no? Walang regardless of political color, kailangan magkaisa na paano natin i-address yung na yan. Yung tama gawin natin. No? And I think yung paggawa to invest in energy security is a primary concern because hindi lang ito. This is not the only thing. Something more will happen that would really greatly affect energy, oil, no? So, yun lang ang natin. We really have and invest in energy security. Yung sinasabi niyo pong energy security, tingin niyo bakit hindi nagawa ng mga nakalipas na administrasyon at ngayon ay, we don't know yet kung ano ba ang plano din ng kasalukuyang administrasyon about it. Sabi niyo nga, regardless, this is something, kung anumang administrasyon to, dapat naging prioridad. So, bakit sa tingin nyo hindi ma-push or hindi masuportahan itong pag-i-invest sa energy security? What's the biggest challenge? Politika. Politika. It's not politika protecting certain interest pagka hindi nakukuha. Napakahirap. I've been there. Nasasabi nyo, bakit hindi mo, siguro mga publiko sasabihin, bakit hindi mo ginawa noon? Well, we attempted it. It's there. The records are there in Senate, in Congress, how we presented the plan of doing energy petroleum reserve. Why we ask that, for example, why did we ask that nuclear power plant be part of our energy mix? That's part of energy security. So those are the things, no? Exploration of West Philippine Sea, tapping our indigenous sources of power. Kailangan those are investments that the country has to make. So ngayon, ang nangyayari, allocate how many billions buy oil? How are we going to monitor that? How are we going to do that? So iba yung nag-i-invest talaga, iba yung investment and iba yung ayuda. Iba yun. No? So I think we have to focus on investment and putting our acts together. The economic managers on how are we going to address all of this, no? Sabi nga natin, ang energy, kung electricity yung pag-uusapan natin, how do you address? Marami tayong issue, maraming problema sa electricity from the supply, the grid, no? Tapos the demand. So sama-sama po lahat yan. Politika, sabi nyo nga. Eto, puntahan ko, yung pag-amyenda sa oil deregulation law. Napapanahon na nga ba? Well, dapat talaga i-revisit ang deregulation law, no? Because parang masyado sa akin, no? Again, sabihin natin na kanya-kanyang perspective yan. Pero sa akin, just hearing, maybe mali ako, but if people can do something right because of my mistake, that will be good, no? Nasabihin, no, my assessment, based on my assessment. Nasabi natin ng the IPIRA, the oil deregulation law, masyado ang focus sa economics. Masyado ang economics. That one is really sa negosyo, putting supply in good climate, ano? Nakatulad na walang mga disturbances na ganyan, okay yan.
Sasabihin natin pero in terms of mga sa investment para doon sa security, nagkukulang tayo doon sa IPIRA, doon sa oil regulation law. Wala nga doon yun Biro mo, DOE, they cannot even participate in pag-angkat ng oil. Puro regulatory. DOE with power without authority. Why did I say that? When I was a DOE secretary, I asked for the unbundling of oil price. We wanted to show, ano ba ito? Sinasabi nga cartel-like, bakit nagkakargaan mo pare-pareho ang presyo? How? Sabi natin ganun, bakit ganyan? So ipakita natin sa publiko, ano ba yan? Ano ba yung saan natin sinusunod yan? Mean of Plot Singapore. Okay, explain natin, ano itong mean of Plot Singapore? Paano natin nakukuha yung price na yan? So the people will be guided. Katulad ngayon, sabi natin, the mean of Plot Singapore bumababa, so we are expecting the price to go down. But Cheryl, in February 28, pagputok pa lang ng kaguluhan sa Middle East, ano nangyari? Tumaas agad. Tumaas agad. Oo, na hindi namin maintindihan. Hindi Tumaas agad. Sabi ko, when I was asked, ipaparot ko lang ang sinabi ng mga Pilipinong consumers. Anong sinasabi niya? Bakit pagka tumaas, hindi agad ninyo ini-implement? Tapos pagka bumaba, hindi nyo agad ini-implement ang reduction. Baka mataas ganyan, no? So, yun ang sinasabi natin. No? That's where DOE should be able to really sabihin nila ngayon, why did they allow? Bakit? No? So, yun lang ngayon. So, as a consumer, sasabihin ko, bumaba, bakit hindi pa in-implement ngayon? Yes. Bakit yung bilis ng pagtaas, hindi kasing bilis ng pagbaba? Kasi nga, yun ang sinasabi nun na dati, may sistema sinusunod, no? That this week's price is determined by the prior week price of mean of Plot Singapore. Ngayon. So, yun ang dapat. So, ngayon, ang mean of Plot Singapore ngayon, bumaba na. So, dapat, ang mag-dictate ng price next week pa, no? Next week, lalabas nun. So, kaya sinasabi natin na next week. Pero yung nangyari nung nagputukan, nagtaasan agad. So, nagtaasan agad ang presyo. And you will see that the difference in mga oil stations, merong iba 8 pesos, malaki. Malaki ang mga diferensya ng mga presyo. That is what we call that nung hinihingi natin yung the unbundling of price. Kaya lang na-TRO ako. Na sana ngayon ay panahon na nakita nila na dapat ay maamyendahan man lang itong deregulation law para mas maging transparent, mas magkaroon ng, sabi nyo nga, may power, pero hindi naman pwedeng ma-implement or hindi naman hindi naman napapayagan ng DOE na mahimay ito, mailatag sa taong bayan na mas maintindihan ano ba talaga yung nangyayari. Bakit ganoon ang nangyayari sa presyuhan? Kasi lahat tayo po apektado. With all of these, na hindi natin alam, Sec, kung kailan matatapos or kung matapos man, hindi maiaalis na mangyayari ulit, no? Ano yung pinaka-importanteng aral na dapat matutunan po ng pamahalaan para maiwasan na nasa ganito na naman po, mapunta na naman tayo sa ganitong klaseng sitwasyon? Well, I believe that government should not compete in business with the private sector. Not everything should be given to the hands of the private, especially the essential services like energy, water. Those are the things. While the private sector can do it, but the government must have enough. Not just regulations, sabi nga sa monitoring lang. Ano mangyayari sa monitoring, no? Walang mangyayari sa monitoring if you cannot implement an action. Di mabuti pa yung security guard. No ID, no entry. Makaka-implement sila. Pero kung magmo-monitor lang, walang mangyayari doon. Ang sinasabi lang natin po na kato itong mga services, essential services, energy, power,
kailangan meron tayo security. So the government must invest in security, energy security. Marami pong salamat for making time, former Energy Secretary Alfonso Cusi. Magandang tanghali po.